umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Sa muli ay makikinig tayo ng mensahe nagmumula sa banal na kasulatan. Sa buwang ito ay may panibago tayong series ng ating mensahe na pinamagatang Happiness in an Unsettling World. Kaligayahan sa ibabaw ng mundong magulo, o kaligayahan sa ibabaw ng magulong mundo. At sa ilalim nito ay ating mapapakinggan ang subtopic na pinamagatang Happiness through Humility. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, mababasa natin ang teksto natin sa umagang ito sa Matthew chapter 5 verse 3, na ganito po ang sinasabi at maririnig natin. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang pagpapala ng Diyos ang sumaatin nawa sa pagkabasa at pagkarinig natin ng kanyang banal na salita. Sa buwang ito ay yung tinatawag na buwan ng pag-ibig o buwan ng pag-iibigan. At sa susunod na linggo ay yung tinatawag na Araw ng Mga Puso, February 14. Kaya't ang mensahe natin o ang series ng mensahe natin para sa buwang ito ay angkop din para sa buwang ito. At ang mensaheng ito ay may tatlong layunin o tatlong objectives ng ating mensahe para sa umagang ito. Ang una, making all of us feel happy in this time of pandemic. Secondly, to empower us with humility and enjoy its blessings. Pangatlo, to overcome pride which hinders humility. Sa kasalukuyan, we are bombarded with different informations about COVID-19 all around the world. So, dahil sa COVID-19 ay ating makikita na ang mundo ay nagkaguliyang o nagugulumihanan dahil sa virus na ito. At makikita natin na marami na ang namamatay. Sa Pilipinas lang, mahigit na 10,000 na ang namamatay. At dito po ay ating makikita na mayroon na namang bagong tinatawag na variant, na sinasabing mas matapang pa kaysa naunang virus. At dahil dito, ang ating pamahalaan ay nagsisikap na magkaroon tayo ng vaccine upang ating malabanan ang pandemic na ito. Ngunit sa kabila nito ay ating makikita na maraming mga tao, yun bang hindi na makapaghintay. Ang sabi nila, ang bagal namang kumilos ng gobyerno. Ano ba ang ginagawa nila? Kaya maririnig natin yan at nakikita natin sa ating mga cellphone, yung mga mensaheng yan. At dito po ay ating makikita na sa kabila nito, sa kabila ng pagsisikap ng ating pamahalaan, ay mayroon ding mga ibang pangkat na nagsasabing, huwag kayong magpabaksin sapagkat dangerous. Nakadawat na muna sa inyong mga cellphone o mga inaanang mensahe. Napakita pa sila nga na ay mga nangamatay. Pero dito ay ating makikita na alin ba ang tama? Ano ba ang nararapat nating gawin? Pero mayroon tayong tinatawag na protocol na sinusunod sa ating pamahalaan. Sinusunod natin sapagkat ang bawat Kristiyano ay dapat magpasakop sa ating pamahalaan. At kung papaniwalaan natin yung mga
nagapakalat og mensahe nga delikado na siya, no? At sabi nga nila, yan ay sa 666, no? Parang theological, no? Pero makita nato, hindi natin tiyak kung yun ay fake news. Kay wala tayo sa legal nga basihan sa ilahang mga ginapakalat nga mensahe. Sabi nga, i-send ninyo, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, kay buburahin yan ng YouTube, no? Pero sa ako lang, wala ko nagapakalat ana, kay nga naman, kay dili ko sigurado sa ilang mga o yung tinatawag nating katotohanan. Okay. Sa kasalukuyan, makikita natin na napakalungkot tingnan ang ating mundong ginagalawan. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, no? Maraming mga negosyo ang mga nagsara. Makikita natin na sabihin natin sa mental, may mga karinderya na bihira na lang, no? Nagsara na yung iba. Mga bigasan, nagsara na. Kahapon, bibili sana ako ng itlog, pero walang itlog, no, sa mga tindahan. Nga naman, hindi ko alam. No? Okay, now, ganito po. Dahil sa magulong sitwasyong ito, maaaring itanong natin, may ngiti pa ba sa iyong mga labi? Pangutan-unta mo, may ngiti pa ba sa inyong mga labi? Mayroon daw, no? Pero kung minsan hindi nakikita dahil may face mask, no? Okay, may face shield pa. So, dito ay ating makikita na kinakailangan masaya pa rin tayo sa kabila ng mga pagsubok na ito. Maging maligaya pa rin tayo, no? Sa kabila ng mga dumarating na mga pagsubok sa buhay natin. Yung kawalan natin ay dapat pa rin tayo maging masaya. Now, ang purpose ng ating mensahe ay pagiging masaya, pagiging maligaya. Una, tanong natin, what is happiness? Ano ang kaligayahan? Ang kaligayahan o happy ay maring bigyan natin ng synonyms, no? O kaparehong salita, kahulugan. Happy, joy, rejoice, pleasure, and biblically blessed, no? Okay. Sa Pilipino or sa Bisaya, masaya, no? Mapalad. Kapag masaya ka, mapalad ka. Kay may ngiti pa, no? Maligaya ka pa. At kapag mapalad ka, masaya ka rin. Sa Bisaya, malipayon, bulahan. Kung bulahan ka, malipayon ka. Dapat kang magsaya. Okay. Kapag sinabi nating ang isang tao ay maaring nasa kanya o mapalad ang isang tao, maaring nasa kanya na ang maraming mga bagay. Tinatamasa niya ang mga tinatawag na essential needs natin, no? Yung mga pangunahing pangangailangan natin ay ating tinatamasa. Ano yon? Food, shelter, clothing, good health, education, and etc. Okay, now, marami tayong mga pangangailangan na maaring makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Halimbawa, ang isang babaeng kinoronahan ng tinatawag na o tinaguriang the Miss Universe, no? Miss Universe, Miss Philippines. Ano kaya ang kanyang nararamdaman, no? Kaligayahan, no? Pero ang kaligayahan ito ay masasabi natin na on that moment masaya siya, pero that is only ephemeral, no? Panandaliang kasayahan. Halimbawa, mayroon kang bagong damit, no? Bagong sapatos, no? Bagong sasakyan. Pero ang kaligayahan na yan ay panandalian lamang. Habang tumatanda, habang tumatagal yung gamit mo, yan ay unti-unting
nawawala. Magdi-desire ka na naman ng panibagong sapatos, damit at iba pa. Okay, kaya dito po ay ating makikita na ganyan ang happiness, no? Na nagiging masaya tayo, pero maaring i-categorize natin ito sa dalawa. Yung tinatawag na physical o material na kaligayahan, at ang isa ay yung tinatawag na spiritual happiness. Now, ang pinakamahalaga dito yung tinatawag na spiritual happiness. How can we find true happiness? Paano ba natin makikita, mahahanap ang genuine nga kaligayahan o tunay na kaligayahan? Okay. Ito ang tandaan natin. True happiness is not found in material things. No? Hindi makikita ang tunay na kaligayahan sa mga bagay lang. Kundi ang tunay na kaligayahan ay makikita natin diha sa ating Panginoong Jesucristo. True happiness can be found only in Jesus Christ our Lord. Diha lamang nato kaniya maangkon ang tinuod nga kalipay. Nganuman kay nalipay ta dire bilang mga Kristohanon, nalipay ta bilang iyahang mga alagad, kana nga kalipay from here in this earth world through eternity. So, mula dito hanggang sa kabilang buhay ay taglay-taglay natin yan na kaligayahan. Hindi kukupas. Yan ay magpakailanman. Okay, pero unsaon nato nga maangkon kining spiritual happiness, no? Genuine happiness, unsaon man? By obeying and keeping the commands of Jesus Christ, no? Matatamo lamang natin yung tinatawag na genuine happiness sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, if you love me, keep my commandments, no? Kung minamahal niyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Now, we can also find true happiness by listening to His words, no? Sa pagpatalinog nato sa pulong sa atong Ginoo. Makita nato ang tinuod na kalipay pinaagi sa tinatawag na repentance, no? Repentance, a change of our mind, no? So, sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan ay magkakaroon tayo ng tinatawag na genuine happiness. Then pangatlo, confession, no? Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating mga sariling tagapagligtas, nang tayo ay lumapit dito sa harapan noon, no? Ay isang pamaraan, isang pagpapakita ng tayo'y nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Okay, now, true happiness can be found or can be obtained through humility. Ang tunay na kaligayahan ay ating makikita sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, no? Unsa man ang magpakumbaba, no? Magpahiubos ta diha sa tubang sa atong Ginoo. Now, yung tinatawag na baptism, no? Yun na ang action natin kung papaano tayo tumatanggap sa tinatawag na pagpapakumbaba, humility, no? So, to be buried in baptism is an execution of true humility. Maraming mga sinasabing naniniwala sila sa ating Panginoon, tinatanggap nila ang Panginoon, but when it comes to baptism, denial na, ayaw na nila, no? So, dito po ay ating tingnan, balikan natin ang buhay ni Naaman. Si Naaman, no, kilala natin, no? Isa siya sa mga kapitan o general
ng mga sundalo ng Assyria. Ngunit sa kabila nito, makikita natin na mayroon siyang karamdaman. No? Sayang sakit. Leprosy. Kanang sakit nga nakakahawa, contagious disease. No? Sa iyang panahon, pinanidirian yan. No? Natatandaan ko noong maliit pa ako, laganap din niyang sakit na kitong, no? Kitong nasa Bisaya. At kapag nabalitaan na may sakit ng kitong o isa sa miyembro ng pamilya ay may sakit na kitong, gina-quarantine, no? Dili pa term quarantine ni ato, pero dalon sila sa isa ka lugar o dito sila ibutang. Sa Luzon, ang akong nakita dito kanang sapang palay, no? Sapang palay doon sa Bulacan. No, dito ginadala ang mga may kitong. At yung iba ay sa Palawan. Okay. Kaya dito, hanggat hindi ka gumaling, mananatili ka doon. No? Kaya ang mga tao noon kapag naay sakit nga kitong, itago kanila. Hilom yun na sila, no? Pamurapog karon. Kung naay nagkasakit o sintoma sa virus sa atong panimalay, hilom yun ta. No? Okay. Now, ingon niya na. So, kini si Naaman gusto nga maayo, no, sa iyang sakit. Now, nagpadala siya sulat sa hari sa Israel nga tambalan si Naaman. Pero dinhi nasuko ang hari sa Israel. Nya kining hari sa Syria nangita og paagi nga magkabikil mi, no? So, iduulan siya ni Elisha og miingon, patua siya diri kanako kay arong ipakita nato that there is God in Israel. Okay, so miadto si Naaman sa Israel, no? Unya miadto siya sa pultahan, sa gangaan, sa balay ni Elisha. At ang nangyari, hindi pinatuloy, kundi pinasabihan lang. Okay, so kung gusto mong gumaling, pumunta ka sa ilog ng Jordan at magsalong ka dito, kamakapito. Naguol si Juan, reklamo si Naaman, kay nga naman. Kabalo siya nga ang ilog sa Jordan marumi. So mas maayo pa tong ilog sa Abana o sa Parpar kay limpyo. Nganong dili man ko dito mo salom, no? Nganong diha pa man jud sa hugaw. Pero isa sa iyang mga official niingon, buhata lang, no? Gawin mo lang. Kung mayroon pang ipapagawa sa iyo na iba, gagawin mo ba? So yan ay napakasimpleng bagay. Okay, so ang nangyari, pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at sumisid ng makapitong ulit. At pag alis niya, dito ay ating makikita na nawala na, no? Nagbago ang kanyang skin. Kaya dito po ay ating makikita na kung saan yung kanyang karamdaman ay nawaglit, napalitan ng panibago. Okay, pangutana karon, unsang kalipay kaha ang naangkon ni Naaman sa dihang nabawaan niya nga siya naayo na. Unsa kay iyang gibati o gibati sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang mga paryente na balitaan nga siya maayo na. Siyempre, ang kalipay. Okay, so dito po ay ating makikita na ang naitabo kay Naaman, no? Hindi siya gumaling without obeying the command of Elisha. Yung utos ni Elisha, kung hindi niya sinunod, hindi siya gumaling. Now, by showing obedience, that is to show that we really humbled ourselves in the sight of God. No? Sa pamamagitan ng ating pagsunod
sa mga ipinag-uutos sa atin ni Kristo, sa ipinag-uutos sa atin ng Diyos, ay isang pagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos. So, like for example, sa pagsunod natin sa tinatawag na bautismo, sa pagtuman ani nga mao nga ritual, atong makita nga diha malimpyo ta sa atong mga kasalanan. Now, papaano kaya magiging malinis sa kasalanan ng ang isang tao kung hindi siya susunod sa nasabing sugo, utos ng ating Panginoon? Humility is acknowledging that we really need God. To acknowledge that we need God. No? Kinikilala natin, no? Inaari natin, inaangkin natin na tayo ay nakakakilala sa ating Panginoon. Kinakailangan natin ang Panginoon. In Matthew chapter 5, verse 3, yung binasa natin kanina, we find that what is considered the greatest sermon of all times, no? Preached by the greatest preacher of all times, Jesus Christ. Christ at this time ay itinuro niya sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo, yung tinatawag na virtue. That they must have this kind of attitude because they will go forward preaching the gospel and they will encounter different kinds of people. So, tinuruan niya muna ang kanyang mga alagad ng tinatawag na pagpapakumbaba. Kay nganuman, sa ilang pagpanggawas aron sa pagwali sa kaligtasan o sa kaluwasan, makita nato nga different situations, mga pangyayari ang kanilang makakasalamuha, makakaharap. Now, the preaching of Jesus Christ to His disciple, no? The Sermon on the Mount is also applicable to all of us today. No? Nganuman, kay ang mundo na ginagalawan natin ay hindi nagbabago. No? Kung magulo sila noon, magulo rin ang mundong ginagalawan natin ngayon. Okay, so, kaya kinakailangan natin yung tinatawag na pagpapakumbaba. Nang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, happy or blessed are the poor in spirit. Why? Why? Ngano nga mapalad o masaya ang taong poor in spirit? Sinabi niya, because the kingdom belongs to them. Tungod kay ang kaharian ng langit ay sumasa kanila. No? Tayo ba, no, kapag pinaniniwalaan natin na tayo ay part of His kingdom, no, His church, therefore, dapat tayong maging masaya. Now, poor, katagan natong ibang word, bankrupt, no? No? Marami ang nagiging poor ngayon dahil bankrupt sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho, no, dili makasulod og mga trabaho. Now, halimbawa mga tindahan, no, nawala ng laman, no, mga negosyo na dili na makita anong ginagawa, no, kung minsan isasara na lang kay ngano na ay mga tao, no, ngay mong isulduan nya gamay lang income, alkansi ka, so ang naitabo sara. Okay. Pero, dapat natin tandaan, hindi lahat ng poor ay happy. Sinasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor. Maligaya ang mga pobre. Pero itong tandaan natin, hindi lahat ng poor ay happy. Nga naman, katong mga pobre jud, naglibog man na sila sa ilang kaunon. Ako nakaagi man ko kapobrehon, no? Goal kayo kung ang kanang panudlanan sa bugas kaniadtong noong panahon
ang among bugas, no, ibutang na sa lata, sa truskon ang tawag nila. Ibutang sa lata, onya, kung bago pa, mabaw pa, no? Mabaw pa ang pagkuha sa pagkuhan, sa bugas. Pero kung lalom na gani, nabalaka na. Moingon dahil ko sa akong nanay, nay, lawom na ang truskon. Ibig sabihin, wa na'y bugas. Kung mutingog na gani sa ilawom, wa na jud, no? Okay, so muna ang pobre nag-uol jud, no? Kay sa iyang kaunon, no? Okay. Then kanina sinabi ko, hindi lahat ng poor ay happy at hindi lahat ng happy ay poor. No, ngano man na may mga dato nga dili happy, no? So hindi lahat ng happy ay poor. So, okay. Dito ay ating makikita na this is material and physical matters. So, physical, kanang mag-uol jud ta, no? Pero ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo, blessed are the poor in spirit, ay yung tinatawag na poor spiritually. Kanang pobre sa spirit, sa espirituhanon, no? Spiritual poverty. Okay. Ipangutana na pud nato, why the poor in spirit is blessed? No? Ngano nga ang mga poor in spirit are blessed or masaya? Atong pagatun-an ang nature sa mga pobre. Unsay nature sa pobre? Okay, ang pobre, no, maningkamot pagtrabaho aron makakita og trabaho o makakaon, no, makakita kwarta, makapalit og bugas. Kana matong sitwasyon karon. Okay, so magtrabaho aron makakaon og mabusog og mabuhi. Ingon ana ang kinaya sa pobre. Likewise, Christians who felt they are hungry spiritually will strive for that spiritual food. No? Ang mga Kristohanon nga naniniwala na siya ay gutom spiritually, ang iyang pagabuhaton maningkamot, no? Nga siya mabusog spiritually. Papaano? Okay. Ito ang sabi ni Amos, no? In Amos chapter 8 verses 11 and 12, ingon ani ang giingon niya. Basahon ako sa Bisaya. Aniya karon ang mga adlaw moabot. Nagaingon ang Ginoong Jehovah nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutuman, dili sa tinapay o dili sa kauaw sa tubig. Hinunua kagutuman sa pagpatalinhog sa pulong ni Jehovah. No? Kagutuman sa pagpatalinhog sa pulong ni Jehovah. Okay. Nahitabo ba na sa mga Israelitas? Ha? Nahitabo na. Sa diyang gibiyag sila, gidala sila ngadto sa Babylonia, no? Unya ang Babylonia na-captured sa Persia, Medo-Persia. Atong makita nga nagutom sila, no, sa tinatawag na salita o pulong ng Diyos, pulong sa Diyos. Okay, so presently ako'y naniniwala na nagugutom din tayo spiritually, no? Kaya kahit papaano, kahit may pandemic, ay nariyan pa rin tayo. Ginagawa natin ito, tuloy-tuloy tayo sa ating pananambahan, sa pakikinig ng mensahe, sa ating mga tahanan, sa pamamagitan ng cellphone at ng ating mga computer at television. No? Isa ka pamaagi, aron kita mabusog. No? Kay kung spiritually magutom ta, unsay may tabo sa atong kalag. No? Mahimo nga magkaluya. No? Okay, so bisan pagani usahay, no, kanang sa akong pagpatalino, pagpaminaw, naihigayon nga hina ang internet, no? Usay ang nawong sa nagwali kanang muhiwi, no? Uy,
nya paabot ka sa aman mubalik ang internet. Okay, so ingon ana sa pero tuwata nagpaabot ta, nagpatalinog kay ngano gusto tang mabusog sa pulong sa Dios. Okay. Ingon ani sab ang giingon sa bersikulo 12. Tungod sa kagutuman sa iyang pulong, ang mga tao mangadto, magsuroy-suroy aron sa pagpatalinhog, pagpangita sa pulong. Pero ang giingon din sa Amos 8:12, makikita nato nga ingon niya, andili sila makapatalinog, dili sila makakaplag. Okay, so mao to, no, kay naa sila sa pag under sila sa captivity. Okay, so ang mga tao nga nagutom magapangita sa iyang pulong apan dili makapakaplag. Mao nay ginaingon ni Amos. Okay, now sa aton sab karon naningkamot yud ta nga kita mabusog. Kaya ginaingon dira nga blessed are the poor in spirit, spiritually, kay sila pagabusgon. Okay, so dito po ay ating makikita ang mga naniniwala na sila'y gutom spiritually, no? Unsa may buhaton, naningkamot gayod nga mabusog, mutubo spiritually, no? Yung tinatawag nating spiritual growth and spiritual maturity. In other words, they are happy seeking and serving God, no? Bisan pa sa kabila ng mga nangyayari sa atin ngayon, malipayon gyapon ta sa pagpangita, sa pagpatalinhog sa pulong sa Dios. Pero dili lang pinaagi sa pagpatalinhog, kundi pinaagi sa atong pagbasa sa atong balaan nga kasulatan. Now, if we know that we are part of His kingdom, therefore we have the right to be happy. Sunod. Unsa may gamit, unsa may pulos kung magpahuyubos ta? Anong pakinabang kung tayo ay maging mapagpakumbaba? Ito, humility unlocks the door of happiness. Ang pagpakumbaba nagbubukas sa pintuan tungo sa kaligayahan. No? Pagpapakumbaba. Paano? Ito ang tandaan natin. Humility is a virtue. No? Sa edukasyon sa pagpapakatao, ang translation sa virtue, virtud. Kung tingnan naman natin ang kahulugan sa Pilipino, virtud, anting-anting man. So, kung natay kuan, no? Kung natay virtue, kung natay humility, pagpakumbaba, no? Nga mura ta sama ta nga naay anting-anting. Nganuman, mamaya malalaman natin. Humility is a strength in times of insults and criticism from people around us. No? Kapag tayo ay mapagpakumbaba, no? Samara nga dili ka madutlan, samara sa nakay anting-anting nga dili ka madutlan sa mga insulto, no? Sa mga criticism sa mga tao nga nakapalibot sa imuha. Ingon ana. So, virtue, no? Sa makatuwid, marunong kang magpigil sa iyong mga sarili, no? Okay. It controls our emotion in times of crucial situation. No? Nakokontrol natin. Sa halip na magalit, sa halip na mag-backbite, no? Kontrolado natin dahil tayo ay mapagpakumbaba. Humility is a gateway to happiness because it can first reduce stress. Nakakabawas ng ating stress. Unsa man ang stress? Pagod, no? Kanang ang pagod dili lang physical nga, halimbawa nagtrabaho tag bugat, halimbawa nagmasa tag semento, manakit atong lawas, no? Pero mayroong stress nga dili lang physical kundi pati ang atong panghuna-huna nakapoy, no?
nakapoy taghuna-huna tungod sa mga problema, nakaka-stress. Okay. Halimbawa dito, sa mga negosyo, paano ang humility nakakabawas ng stress sa ating katawan, sa ating sarili. Okay, tingnan lang natin, no? May mga tao kung minsan na nanghihiram ng bagay, sabihin na natin salapi, pero hindi marunong magbalik. Pahiram, pero nakakalimutan ang kanilang hiniram. So, kung halimbawa ikaw, no? Ikaw mayroon ng hiram sa iyo at hindi na ibabalik. So, unsa may imong problema? Mag-iisip ka, no? Unsa may akong buhaton ani kay kapatid? Unsa may atong buhaton ani kay talpulano? Okay, ganyan, no? Nakakaroon tayo ng tinatawag na kung minsan sama ng loob. Okay, it improves or strengthens relationship to people around us. Ang humility ay nagpapatibay, nagpapaunlad ng tinatawag na relationship sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay. Ito ang tanda natin. If all members of the family knows how to humble themselves, there will be peace of mind as well as peace of heart. No? Kung sa loob ng tahanan, si mama o si papa, ang mga anak, no, ang managsuon, adunay pagpakumbaba, then dunay kapayapaan sa sulod sa pamilya. Okay. The question is, bakit may mga, sabihin na natin, specific ta this time, bakit may mga mag-asawa na laging nag-aaway, no? Nagsisigawan, at kung minsan pa ay humahantong sa paghihiwalay, kung minsan humahantong sa tinatawag na broken families. Okay, anong ating kasagutan? Because of the absence of humility. Sapagkat walang pagpapakumbaba sa loob ng tahanang yan. What is present? No? Sa tahanang yan. Okay, now, pag-aralan natin yung tinatawag na humility versus pride. Ang malaking kalaban, no, or the number one enemy of humility is pride. No? So, humility versus pride. Kailanman hindi magkakasundo yan. The world we are living today is troubled because of pride. Sabihin lang natin, yung tinatawag na political pride. No? Dati-rati, maliit pa ako, ang Russia at ang Amerika naana sila political rivalry. At anong kanila? Kung sinong makakaunang makakaabot sa buwan. No? Kung sa ilang gibuhat, nag-invento sila og mga spacecraft, no? Yung tinatawag ang Amerika nakaabot doon sa moon, no? 3 ka tao, kinsay nakatimaan. Si Neil Aldrin, si Collins o si Armstrong. No? Si Aldrin, Collins o si Armstrong. Natatandaan ko yan, kay part yan sa aral pa namin noon, no? Yung nasa high school pa ako. Okay, so, nakaabot sila dito. Kinsay nakababa sa bulan, nakalakaw. Si Armstrong ba yun? Okay, now, dito po ay ating makikita na political rivalry. Then, sunod, ang Russia nag-invento, pero diya lang yun. No? Nagpalibot-libot lang, wakabot. Okay, gitry nila ang pag-adore sa Mars. Pero, murag wapay na balita nga na nakaabot. Now, presently, unsay ilahang gikuan, mga invento, no? Si Saddam Hussein, unsay yang gi-invento, katong nuclear o at nga maka biochemical nga makalason sa tibok kalibutan, no? Sa dihang nabalitaan ni sa Amerika, unsay ilang giwan, sinalakay nila yung Iraq. Pero wala sila nakita, no? Kaya ngon ilubong dito pero wa may nabalita nga nakitaan ang Amerika.
Okay, now, so political rivalry, no, pride sa bawat nasod, so nagagira-gira, no? Okay, now, sunod, ito ang sinasabi sa banal na kasulatan, Proverbs chapter 13, verse 10. Pride leads to arguments. Those who take advice are wise. So, when there is pride, there is an argument, no? Na strife, na argumento. So, kapag naglalis ang tao, no? Madalas ay humahantong sa pag-aaway. Madalas ay nagsisigawan. Ganyan din, no? Sa loob ng pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga mag-uyab, no? Nagsisigawan, nagalalis, nag-aaway, then katugayan, naghiwalay, no? Anak raman di ay, no? Nganong padugayon pa. Okay, so dito, if we strive to be humble, then we must also knock down pride, no? Kung naningkamot ta nga magpakumbaba, kinahanglan i-knock down nato, no, ang pride sa atong mga sarili, no? Kay aron nga makapot nato ang tinatawag na genuine nga kalipay. So, we will not become humble if pride is governing us. Punta na po tayo sa ating pangwakas. Self-centered people struggles with these phrases. Tingnan natin, suriin natin ang ating mga sarili. Maunay lisod nga litukon sa mga tao nga dunay pride. I was wrong. I'm sorry. I apologize. Pardon me. No? Okay. Nahimo na ba na nato sa atong sulod sa atong magsuon? I'm sorry. No? Pardon me. Forgive me. No? Okay. Usahay, dili nato na siya nga madamasulti. Nganuman. Ha? Because of pride. Now, dito po ay ating makikita na kinakailangan our speech and actions must be guarded. No? Kaya nga no, people around us are also what? Watching us. Tinitingnan tayo. No? Kung minsan, maririnig natin at ito'y naranasan ko, no? Yung sinasabing, kung patanoon pa ko, maunay ministro, no? Maunay pastor, usay na mga elder ngayon, maunay elder, maunay diakono. Okay, so, dito ay ating tandaan na we are not what? Our partner, no? Hindi tayo robot, no? Okay, now, kapag narinig natin yan, no? Yung bang criticism sa atin, unsa may atong debate, no? Nasasaktan tayo. So, yan ay dapat nating tingnan kung anong nararapat natin gawin. Na halimbawa, ang atong asawa, ang atong bana, ang atong mga anak ay hindi mga robot. May mga damdamin sila na maaaring masaktan. Okay, so, ang nangyayari dito, kinakailangan natin na ating bantayan ang ating mga sarili kung ano ang ating mga sasabihin. No? At huwag tayong padadala sa ating tinatawag na mga pride. So, let us remember that a humble person is immune to insults and seldom offended. No? Immune. Kapag na-immune ka, unsa man, dili ka dayon matakdan, no? Dili ka dayon halimbawa ang imong kauban, partner, nagsige nagdakdak, no? Daghan nagisulti, no? Daghan ka nagdadungog, pero ikaw unsa man nagpahiubos. Okay. Ingon ani ang sinasabi. Ang pride sa isa ka tawo, our pride puts us against God.
Ito ang sinasabi sa James chapter 4, verse 6. James chapter 4, verse 6. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos yung mga mayayabang, no? Pero pinagpapala niya yung mga humble. Okay, now, ganito. Tingnan natin yung the Pharisee and the tax collector, no? Nag-adto sila sa templo, pareho silang nag-ampo. Ang prayer sa Pariseo, no? Mabasa nato na siya sa Lucas chapter 18, verses 11 to 14. Lucas chapter 18, 11 to 14. Ang sabi ng Pariseo, Lord, o Diyos, nagapasalamat ako kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, no? Nga mangingilog, dili matarong, mga mananapaw, o dili usab ingon ining maniningil sa buwis. Mono yang ampo, no? Okay. At sa hindi kalayuan ay naroon ang tax collector na nanalangin, no? Okay. Ito ang sinabi niya. O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makakasala, no? O niya atong makita, mabasa diya nga ginabuan niya, ginabugbog niya yang dughan, no? Diya makita nato ang tinuod niya nga pagpangayo o pasaylo, no? At sinasabi doon nga dili gani siya makahangad sa langit, makatuaw sa langit, no? Kay dili siya worthy. Now, asa ang gipuri sa ating Ginoo, no? Okay, ingon ani, he who humbled himself will be exalted, but he who exalts himself will be humbled, no? Ang nagpapataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, ngunit yung nagpapakumbaba ay siyang itataas. Okay, so ingon sa atong Ginoo, bulahan tong tax collector, no? Kay tininuod, nagpakumbaba siya. Now, ito ang tandaan natin. We will never experience God's blessings of peace without humility. So, ang pangutana, can we do it? Magagawa ba natin yung magpakumbaba para matamo natin yung tinatawag na ganap na kaligayahan? Blessed are the poor in spirit. In this message, the poor in spirit are those people with humble in spirit, people with humility. Happiness can be achieved by humility. Now, next Sunday, no, araw ng mga puso, no, ang mga partner, madalas noon ay no, nag-outing, no, para mangaon sa gawas, mag-asawa, makaon sa gawas, no, and then para gani sa atong mga couple last time natay couples night, no? Okay, now, so kapag ginawa natin yan, no, nagkakaroon tayo ng reminiscence of the past, no? Inaalaala natin yung mga masasayang araw, no? So, kung minsan ang nangyayari sa mga pagsasama ay nagiging sa halip na better as the years go by, yun bang nagiging maayo pagdating ng mga panahon, pero yung iba naman ay nagiging bitter, katong B-I-T-E-R, no? Pumapait pagdating sa unahan. So, ang nangyayari ay away at paghihiwalay. Okay, so sana ang mensaheng ito ay makapagbigay sa atin ng aral at paalaala sa atin na ang pagpapakumbaba ay makapagbibigay sa atin